Naku po mga kababayan, ikakagulat nyo po itong balitang ito. Mga congressman mukhang babaliktad na at aanib na kay VP Sara Duterte. Pakinggan nyo po itong isiniwalat ng isang congressman na mahirap daw makakuha ngayon ng boto patungkol sa impeachment kay VP Sara Duterte. 1/3 daw nahihirapan sila mga kababayan. Biruin mo yon. Dati nung 2023 napakabilis lang. Ngayon mukhang nag-iisip na itong mga congressman ng maigi. Dahil sa darating na 2028 ay talagang pag si VP Sara ang naging presidente, malalagot sila. Kaya ngayon nag-iisip na ng maigi at mahihirapan daw makalusot sa Kamara itong impeachment kay VP Sara Duterte. Mismong congressman na po ang nagsalita, mga kababayan. Nako, mukhang bumaliktad na, no? Mukhang kakampi na kay VP Sara Duterte. Nako, lagot dito itong sila Trillanes at De Lima. Talagang iiyak dito sa pahayag ng isang congressman. So ito na po, mga kababayan, pakinggan nyo. Pati itong mga tangalista, no? Talagang magagalit dito sa isisiwalat ng isang congressman. Ito na po. Sa palagay mo ba ay mai-impeach the second time around ang Vice Presidente? Sa ngayon, I do not see an impeachment process going through a one-third endorsement process. Bakit? Yan mga kababayan, di ba? Tuloy natin. Hindi ko nakikita. Tanggapin natin. Aray ko, tanggapin daw natin mga kababayan. Nagdamdam ang mga miyembro ng Kongreso sa pagbasura ng Korte Suprema. The confidence in the House is different right now. And Nagdamdam daw mga kababayan, nagdamdam o natatakot? the impeachment complaints against Vice President Sara right now have already been filed, and it was endorsed by one or two members of the House of Representatives. Siguradong dadaan na yon sa komitiba. Pakinggan na lang natin kung ano ang mga aligasyon na ilalatag nila, and we will take it from the deliberations of the Committee on Justice. Actually, ang interesting point doon is sabi mo hindi dadaan sa one-third ngayon. Ano ibig sabihin noon? Marami kang kabaro, marami mga congressmen and women na nagtatansya din. Naninimbang kasi malay mo, ito nga ang magiging presidente sa 2028. Alam na yung loyalty, di ba? Correct. Ganun ba yun? Wala kang makuhang one-third ngayon sa Kamara dahil nag-aaral silang lahat. Saan ba ako pipwesto? 28%. Siyempre mga kababayan, malakas ngayon kasi yung trust rating ni VP Sara. Itong mga congressman na to, nag-iisip na kung kanino sila pupunta. Siyempre, sino bang malakas? Dahil nahirapan silang siraan at ngayon lalong namamayagpag pa. Talagang makakapag-isip sila na malalakas talaga ang mga Duterte. Hindi talaga kayang gibain. Tinitignan nila. That is the reality, Alvin. At mas gusto nilang makita na lang ding dumaan sa Committee on Justice, lalo na't may ruling na ang Korte Suprema. Pero inuulit ko na kung magkataon balang araw na may pumirma na one-third ng members of the House of Representatives, dapat pa ring dumiretso ito sa Senado for trial forthwith. Ayun yan na naman si Fort Win. Kaya lang maligalig din dun sa taas, sa upper house. Di ba may threat din dun na palitan si Senate President Soto. Although na-quash naman, mukhang wala silang bilang. Ibig sabihin, maligalig din. May attempts from time to time, Congressman. Tama yun. The closer we are to a presidential elections, the more careful the members of the Senate and the House about impeachments are. So, maganda rin na nasa Committee on Justice ang mga impeachment complaints. Pagpilian na lang natin ng husto ang mga tamang leader na nararapat sa atin sa 2028. And while I am here, I think this is the perfect opportunity para sabihin na sa mga millennials natin at mga Gen Z,
you are the most intelligent generation to vote. Hindi ba tayo In the most 2028? intelligent? Ang mga Gen X, isama na natin. You are the most intelligent generation to vote in 2028. Oo. Sana pumili tayo ng tama. We should choose integrity over celebrity. Piliin nyo talaga. Piliin nyo yung talagang may puso. Walang iba kundi itong mga Duterte. Mga Duterte po ang makakapagpabangon ulit ng Pilipinas. Wala nang iba. Kasi nung panahon ni former President Duterte, mayroon pa pong pandemya pero napakaganda po ng pagpapatakbo niya sa Pilipinas. Maraming nabigyan ng trabaho ng pandemic. Tuloy-tuloy pa rin ang infrastruktura. Tsaka talagang napakataas ng rating niya nung nawala siya sa pwesto, no? Nung bumaba siya sa pwesto. Siya lang po ang presidenteng bumaba sa pwesto na napakataas ng rating. Pero ang ginawa po ni BBM, pinadala sa dahig, di ba? Ipinalibing na nga yung tatay niya. Ang binigay naman na sukli, pinadala si former President Duterte sa dahig, di ba? Kaya lalong nagalit sa kanya itong taong bayan. So tuloy natin mga kababayan. Bumoto tayo ng tapat, hindi yung mga sikat. It's a perfect opportunity for us to change this country for the better. Paano kung pogi yung kandidato eh? Si Alvin, siguradong senador na yan. Kaya, yan ang kailangan natin, no? Matapang. Wala akong kabalak-balak. Diyos ko po, ang sarap ng buhay ko dito sa ABS-CBN. Dito na lang ako, Congressman. Oh, by the way, wait lang. I just want to be clear. Sinasabi mo, at this point, hindi kakayanin ang 1/3 vote para idirekta sa Senado ang impeachment complaint against the Vice President. Not at this time. Hindi kakayanin. Legally, hindi na pwede dahil may mga na-file ng impeachment complaints. I do not see a 1/3 endorsing it. Okay. Tingnan natin, no? We can never say. We can never say. So wala na yung option na yun dahil Meron may pa na-file naman. na. Baka unti-unting may pumipirma, Oo. pero sa ngayon na nasa committee, hindi ko nakikitang Wala pa. dadagdag ang Okay. endorsers. Sige. Okay. Anyway, partner, makisuyo lang kasi habang nag-interview ko kanina sa DOTR kay Secretary Banoy, may patanong siya. Ano ba yung issue mo sa overbooking and is there a pending legislation against it? Alam mo, Alvin, linggo-linggo ako umuwi sa Iloilo at linggo-linggo ako pumipila sa airport para kumuha ng aking Ticket. boarding pass. Boarding pass. Okay. At minsan, lalo na kapag peak season, mga katulad ng nakaraang Pasko, minsan maawa ka sa ibang mga pasaherong nasa airport na at dahil may overbooking, minsan pakikiusapan pa silang wag nang sumakay. Minsan nababump off ka kung kailangan. Perwiso yon para sa mga Pilipinong nagbabayad ng husto ng kanilang ticket. Perwiso yon para sa mga taong naghanda na makauwi at makatrabaho sa ibang lugar. Dapat suriin ng Department of Transportation yung polisiya sa overbooking. Dapat may cap lang yan o dapat may penalty yan kasi ang overbooking, kapag nakabayad na ang isang pasahero at sinabing may overbooking at hindi siya makasakay, that is a breach of contract, Alvin, Yeah. on the part of the carrier. Oo. And malaking bagay yan para sa mga pangkaraniwang Pilipino. Kung hindi ka naman VIP, ikaw yung isa sa unang ibabump off. Yeah. Oo. Yeah. Paano kung hindi ka politikong na mga abuso ka doon at tatakutin mo yung PAL o yung Cebu Pacific? Oo. Mali yun. So dapat pa ba ng legislation yun o kaya ng executive yun? Kaya na sana ng isang executive order o administrative order yon. Oo. Matagal mag-legislate, napakasakit na proseso at minsan hindi pa matuloy. Correct. Pero if this administration is decisive enough and courageous enough, sabihin ng presidente, pagbawal na yan. Pero ano Industry parang practice worldwide. yun. Oo. Oo, Industry practice siya. I know it's an industry practice but it should have its limits. Yun lang ang sinasabi ko na hindi pwedeng mag-overbook sa isang bagay na alam nyo namang ito lang ang kapasidad nyo, tapos makikiusap kayo o forcefully bump off nyo ang ibang pasahero. Ayun. No. Sige. Nakakaawa Oo. yung natutulog na doon. Hindi, partner, Para ang lang- sistema kasi dyan, Ganun kasi yung sistema ngayon. Bulok na kasi yung sistema ng gobyerno, mga kababayan. Kahit saang departamento, talagang grabe yung nangyayaring korupsyon. Kaya talagang kawawa yung mga kababayan natin.
Talagang sila yung nagsasuffer, no, sa lahat na nangyayari ngayon. Talaga matindi po yung corruption na nangyayari sa Pilipinas. Pati ekonomiya natin bumabagsak. Yung mga turista na galing ibang bansa ay ayaw nang pumunta dito sa Pilipinas. Kasi nakikita nila, nawawalan sila ng kumpiyansa kasi nga sa mga lumalabas na mga issue patungkol sa gobyerno, flood control, tapos may mga lumalabas pa na dikdo umano si BBM kasi 'di ba nagsalita yung ate, si Senator Amy, at marami pang iba na nagsasalita talagang mga against sa government ngayon na hindi gusto yung patakbo kasi wala talagang makikitang maayos na ginawa itong PBBM admin, mga kababayan. So, yun lang naman, mga kababayan, no? Talagang matindi po yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kung kayo man na nanonood, talagang makikita nyo na talagang wala kayong nakikitang pagbabago. So, correct nyo na lang ako kung mayroon kayong nakikita. So, kayo na kayo na po yung magsalita, no? Kayo na din yung humusga kung ano yung nakikita nyong may nagbago ba sa gobyerno or wala. So, mag-comment kayo, mag-like, at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, mga kababayan. So, ano rin masasabi nyo dito sa sabi ni si Congressman Solon pala ito, mga kababayan, no, ng Iloilo. So, anong distrito siya? So, kayo na lang po mga kababayan, kung anong distrito siya sa Iloilo. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe dito sa pahayag nyo, no, na mukhang nag-iisip na rin ang ibang mga congressman patungkol nga dito sa impeachment ni BP Sara. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po.